pong problema mo sa mga kapitbahay mo na parang tinatawag ka ng malandi? Ano bang naging dahilan? Nilalandi ko po daw yung asawa niya. Hindi naman po totoo. Sinabi ko naman po sa kanila na bawal po sa akin ma-stress, saka ma-depress po. Pero ganun pa rin ang pong ginagawa nila sa akin. Tigilan mo na po ako. Na wala naman po akong ginagawa sa iyo. Hindi ko na po makaya na lagi mo na ako sinasabihan na malandi. Hindi naman po totoo. Baka siguro nakakalimot lang sila. Sa halip na magalit siya sa'yo, dapat maawa siya sa'yo. Siguro baka kailangan lang kayo nag-usap. Si Asuncion Sosito, mahigit isang dekada nang nagtatrabaho bilang isang mananahi. Kasalukuyan siyang nananahi sa Barangay 178, Camarin, Caloocan. Taong 2016 nang ma-diagnose ng stage 2 cancer si Asuncion. Sinabi po sa akin na patanggal ko po, paoperahan. Pumayag na po ako. Sabi nila, kaya mo ba? Oo, kaya ko. Imbes na mawala ng pag-asa, sinikap ni Asuncion na magpagaling at magpalakas. Noong June 23, 2022 po, survivor na po ako. Tapos, pa-check up na lang po ako, sabi ng doktor, every 6 months. Bilin daw sa kanya ng kanyang doktor, umiwas sa stress at sama ng loob. Ngunit hindi na makayanan ni Asuncion ang pambubuli at pagpaparinig daw sa kanya ng kanyang kapitbahay. Nandito po ako sa Bitag kasi gusto ko na po matapos yung paninira sa akin na hindi naman po totoo na nilalandi ko po yung asawa niya dahil lang po sa tubig yun na istorbo ko lang po. Tapos sinugod pa ako sa tindahan, doon niya po ako sinabihan na malandi po. Naisip ko na po na sinasabihan po ako ng malandi, pero hindi naman po totoo. Kahit kailan po hindi po ako marunong lumaban. Sir Ben po, dahil gusto ko na pong matapos na yung problema ko dahil nahihirapan na po ako sa kalagayan ko dahil ayoko pong ma-stress po. Imbis na gumagaling ako, lalo po kung nung maano yung katawan ko po. Ano pong problema mo sa mga kapitbahay mo na parang tinatawag ka ng malandi? Ano bang naging dahilan? Dahil Naistorbo lang po sa tubig, tapos nung ano na, yun, nag-umpisa na doon na nilalandi ko po daw yung asawa niya. Hindi naman po totoo. Bakit niya nasabi yun? Hindi ko po alam kasi yun lang po, naistorbo ko lang, naistorbo daw sa deliver na naingayan daw sila dahil sa aso. May aso ka? Yung meron po dun sa mga kapitbahay namin, may mga aso-aso po. Pero hindi mo aso yun. Hindi po. Eh bakit ikaw pinag-iinitan? Hindi ko po alam. Hindi ko naman po talaga nilalandi asawa niya. Ginagalang ko po sila dahil turing ko na po sa kanila parang magulang dahil wala na rin po akong magulang. Ilang taon tong tawag sa'yo na malandit? Matanda lang po sa akin po. Hindi niya ba naintindihan na ikaw cancer survivor? Sinabi ko naman po sa kanila na bawal po sa akin ma-stress, saka ma-depress po. Pero ganun pa rin ang pong ginagawa nila sa akin. Umiiwas na lang po ako. Nung mangyari ito, sinabi mo ba doon sa barangay? Lumapit ka ba sa barangay? Hindi, pinalagpas ko lang muna po. Hanggang sa hindi ko na po makayanan. Dumaretso na lang po ako dito kaysa po barangay. Isang po, may napapanood ako. Wala rin po nangyayari sa barangay. Pinagbabati, mga ilang buwan lang, nauulit naman po uli. So, anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin namin or gawin ko para sa'yo? Aawa ko sa'yo, baka ganyan ma-stress ka na lang, nag-worry ka. Hindi na maganda sa kalusugan mo, cancer survivor. Ano bang cancer tong sa'yo? Breast cancer po. Okay. Tinawagan ng Bitag ang Barangay 178, Camarin, Caloocan. Nagpadala raw sila ng tao sa address na iyong inarereklamo. Yung kapitbahay mo, para naman makuha yung panig nila. Handa raw silang tumulong ang barangay sa reklamo mo. Subalit kasalukuyan, nasa closed-door meeting ng opisyal ng barangay kaya hindi makakasagot ng tawag ng Bitag. Pero ganito, hindi ka namin papabayaan at sisiguraduhin namin na may litrato ka ba rito ng kung sino itong nirereklamo mo? Meron po akong binigay, yun lang po sa Binigay. ano po. Gusto mo bang tawagan natin ang pangalan nitong nirereklamo mo? Gloria Calano po. Si Gloria Calano.
yung breast cancer hindi talaga maganda para doon sa mga babaeng nagkakaproblema kapareho mo. Kasi kung hindi, mapapadali ka niyan. Kausapin mo si Gloria. Sige. Ayan nga. Sige, dyan. Kausapin mo na siya. Sabihin mo sa kanya yung bagay na huwag tigilan niya na. Kasi una, sa estado mo. Sige, ikaw, kausapin mo. Ang masasabi ko lang sa Gloria, tigilan mo na po ako. Na wala naman po akong ginagawa sa iyo. Hindi ko na po makaya na lagi mo na ako sinasabihan na malandi. Hindi naman po totoo. Ayun lang po, hindi ko na po kaya. Okay, relax ka na. Huwag ka nang umiyak. Okay na sa'yo. Opo. Ganito na lang. Aling Gloria, ako na makikiusap para sa'yo, no? Sige. Aling Gloria, bihira ko gagawin to dahil away babae ito. Pero alang-alang dito sa isang ginang na rin, na ang ginang na to'y lumapit sa amin, gusto ko namin sana makuha na ng pahayag at para kausapin ka rin kung maaari. Naintindihan mo kung anong kalagayan ng isang breast cancer survivor. Ang isang babae na may breast cancer, hindi ganun kadali kung nag-survive man siya, lagi every 6 months sinusuri ka, tama? Ganito na lang siguro, Gloria, Aling Gloria, kung maaari, pakiusap ko na lang sa iyo. Ibalato mo na lang sa akin to, wag mo nang pahirapan pa. Siguro maintindihan mo, babae ka rin naman. Hindi madali. Mapalad ka, tumingin ka sa langit, tumingala ka sa langit. Salamat sa Diyos, wala kang karamdaman na kapareho nitong lumapit sa amin. Wala kang karamdaman na kapareho nararamdaman niya ngayon. Ang breast cancer ay hindi biro. Kapag na-stress, sumama ang loob, nagre-recur yan. So bigyan mo naman pagkakataon na parang medyo katahimikan. Ganun lang kasimple. O sa linya ng telepono, sino ba tong telepono? Pwede makausap si Edita Villarreal, OIC Women's and Children's Desk. Ito. Ma'am Edita Villarreal, magandang umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga rin, sir. Okay, Ma'am Edita, lumapit lamang kami sa iyo bilang OIC kayo ng Women's and Children's Desk. Inilapit Yes, sir. lang sa amin dito ng isang constituent ni Jan, at siya'y lumapit, si Asuncion Sosito, dahil nga doon sa pambubuli na raw, pamamahiya sa kanyang kapitbahay niya, kaya dumiretso sa amin, breast cancer survivor to. At the same time, hindi siya pwedeng magkonsume, anxiety, dahil hihina ang katawan nito, hindi siya pwedeng maging emotional. Baka pwedeng tingnan nyo na rin, bisitahin na rin siguro yung kanyang kapitbahay. Magagawa niyo ba yun? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, e-areahin ko sana pagdating ko, pero inaantay ko po, sir, yung tawag niyo. Sige, ganito na lang. Ibibigay namin ang... Hindi kami komportable dahil una, ay nare-respeto po namin yung barangay dahil ito po talaga ang pangunahing trabaho ninyo. Kaya Yes, i-refer sir. Yes, namin sir. sa inyo. Alam ko naman mahahawakan nyo, babae sa babae, magkakaintindihan kayo. Ano? Yes, sir. Yes, sir. So, lahat ng detalye ibibigay ko mamaya, tatawag namin para makatulong po kayo, ma'am, ha? Yes, sir. Yes, sir. Tama. Sige, sir. Umaasa po kayo na makakatulong po kami kay Ma'am Asuncion. Alright. Sige, ma'am. Ngayon pa lang, ma'am, nagpapasalamat na po ako. Best effort, ma'am, ha? Okay, ganito na lang. Huwag ka na mag-alala. Tutulungan ka namin. Tumawag na kami doon. Opo, sir. Para makausap, ano? Itong kapitbahay mo. Kung maaari, relax ka na lang. Opo, Huwag mo nang pansinin. Na anuhan na rin po ako. Na- Medyo guminawa na rin po yung ano ko po. Okay lang naman. Basta importante. Pag anytime, tawag ka lang sa amin. Opo. Naawa naman din ako sa iyo. Maraming salamat po. Ano man, may mga pamangkin ka ba? Mayroon din po mga maliliit po. Kumusta naman pag nakikita ka ng mga pamangkin mo? Okay na, magkikita po kami, masasaya po. Nasisiyahan ba sila pag nakikita ka nila? Bira ako po, kasi lang medyo matagal kasi ano rin po, medyo malayo rin. Saka nahihirapan din ako minsan magbiyahe po. Na parang pag natatadtad, umaano po yung dibdib ko. Iwasan mo na lang siguro na parang pag nakita ka naman siguro na umiiwas ka at naintindihan nila na PWD ka.
cancer survivor ka, baka siguro nakakalimot lang sila. Opo. Kasi siguro pag naisip nila, pareho kayo babae, nagkakaintindihan kayo. Hindi biro ang breast cancer. Opo. Hindi ganun kadali. Sa halip na magalit siya sa'yo, dapat maawa siya sa'yo. Siguro baka kailangan lang kayo nag-usap. Opo. Mag-usap lang siguro muna kayo. Sabihin mo, hindi naman kita sinusumbong. Baka hindi lang tayo nagkakaintindihan. Opo. Okay na ba sa'yo? Opo, opo. Higit sa sumbungan, investigahan at namang reklamo at namang mga isyo. Kaya, ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, tulfo, serbisyo, tulfo, tatak, tulfo, eto na po ang programang #Ibabitag Mo.